Wala pa akong ibang lalaking hinawakan simula nang ikasal kami ni Eduardo. Pero gabi-gabi, nakaluhod ako at umiiyak sa harap ng rebulto ni Mama Mary, nagmamakaawang patawarin ako. Dahil sa tuwing nakapikit ako, hinihintay ko ang boses ng lalaking hindi ko asawa. Nanlalamig ang buong katawan ko habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Mahigpit ang hawak ko sa gilid ng lababo, pilit kinakalma ang pag-alon ng sikmura ko. 3 buwan na. 3 buwan na ang batang dinadala ko sa sinapupunan ko. Batang hindi sa akin. Batang binayaran ng 1 milyong piso para madugtungan ang buhay ng panganay ko na nag-aagaw buhay sa isang ospital sa Pilipinas. Pinunasan ko ang mga labi ko gamit ang nanginginig kong mga kamay. Rinig na rinig ko ang sarili kong paghinga sa loob ng madilim at tahimik na kwarto. Gabi na. Dapat ay natutulog na ako. Pero ang totoo, may hinihintay ang traidor kong puso. Isang mahina at marahang pagkatok mula sa kahoy na pintuan ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Kasunod nito ay ang isang boses na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Isang bagay na pilit kong ikinahihiya at ibinabaon sa limot tuwing umaga. Rosalina, ayos ka lang ba? Napapikit ako ng mariin. Kumabog ng napakalakas ang dibdib ko hanggang sa parang akyatin ng kaba ang lalamunan ko. Si Sir Omar, ang amo ko, ang ama ng batang dinadala ko, tumayo ako. Pinapagpag ang gusot kong pantulog at pinunasan ng malamig na pawis na namumuo sa noo ko. Hakbang-hakbang, lumapit ako sa pintuan. Bawat segundo, para akong naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo na anumang oras ay mababasag at lulunod sa akin. Pinihit ko ang busol ng pinto ng napakadahan-dahan. Binuksan ito ng sapat lamang para makita ko siya. Bumungad sa akin ang matangkad niyang figura sa madilim na pasilyo. Bumagsak ang paningin ko sa mga mata niyang puno ng pag-aalala. Sa kamay niya, may hawak siyang isang maliit na tasa na umuusok pa. Ang amoy ng mainit na luya at pulot ay humalo sa pamilyar at mamahaling pabango niya. Narinig kong nasusuka ka na naman, mahinang sabi niya. Ang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw kong pagkatao. Ipinagtimpla kita ng tsaa, baka makatulong sa pakiramdam mo. Tinitigan ko ang tasa pagkatapos ay ang mukha niya. Walang mali siya sa mga galaw niya, walang pagnanasa, puro respeto at pag-aalala. At iyon mismo ang unti-unting sumisira sa katinoan ko. Ilang taon na ba simula nang may magtanong sa akin kung kamusta ang pakiramdam ko? Sa tuwing tatawag ang asawa kong si Eduardo mula sa probinsya, laging tungkol sa bayarin sa kuryente, sa utang na kailangang bayaran, sa gamot ng bata. Kailanman ay hindi niya tinanong kung kumain na ba ako o kung pagod ba ako sa paglilinis ng malaking mansyon na ito. Nanginginig ang mga daliri ko nang abutin ko ang tasa mula sa mga kamay niya. Nag-ingat akong huwag dumampi ang balat ko sa balat niya. Alam kong kapag nangyari iyon, baka manghina ang mga tuhod ko. Salamat po, Sir Omar. Utal kong sagot, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pakiramdam ko, kapag tinitigan ko siya, mababasa niya ang makasalanang damdamin na nag-uugat sa dibdib ko. Hindi na po kayo dapat nag-abala. Trabaho ko pong tiisin ito. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya. Humakbang siya ng kalahating hakbang palapit, sapat para maramdaman ko ang init ng presensya niya. Napaatras ako ng bahagya, takot na takot. Hindi ka lang isang makina rito, Rosalina. Dinadala mo ang anak namin. Responsibilidad kong siguraduhin na hindi ka nahihirapan ng mag-isa. Sagot niya sa tinig na napakalambot, halos parang bulong. Humigpit ang hawak ko sa mainit na tasa hanggang sa mapaso ang palad ko. Dinadala mo ang anak namin. Isang marahas na sampal ng katotohanan. Isa lamang akong kagamitan. Isang sinapupunang binayaran. Pero bakit ganito kasakit? Bakit parang gusto kong sumigaw na sana? Sana hindi lang dahil sa bata kaya niya ako inaalagaan. Diyos ko, patawarin mo ako. Ang dumi-dumi ng isip ko. Ang sama kong asawa. Ngumiti siya ng tipid. Tumango.
at akmang tatalikod na para bumalik sa itaas. Nakahinga ako ng maluwag. Ang ilusyon ng kaligtasan ay panandali ang yumakap sa akin. Nakalusot na naman ako. Aatras na sana ako papasok ng kwarto nang biglang isang malamig na boses ang bumasag sa bingi na katahimikan ng buong mansyon. Omar, anong ginagawa mo rito sa ibaba ng ganitong oras? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang binuhusan ng yelo ang buong gulugod ko. Mula sa tuktok ng malaking hagdanan, dahan-dahang bumaba ang anino ni Ma'am Layla. Ang mga hakbang niya ay mabibigat. Bawat isa ay tila pumapalo sa nagwawalang puso ko. Huminto siya sa kalagitnaan ng hagdan. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat sa likod ng asawa niya, pababa sa hawak kong tasa ng tsaa, at dahan-dahang tumutok sa aking namumutlang mukha. Walang kurap ang mga mata niya, at sa likod ng tahimik niyang ekspresyon ay isang nagbabadyang bagyo. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay nahuli ako sa isang krimen na matagal ko nang ginagawa sa isip ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sir Omar. Nananatiling kalmado ang boses niya nang harapin niya ang asawa. Nagsusuka siya, Layla. Ipinagtimpla ko lang ng tsaa para gumaan ang pakiramdam niya. Ayaw nating manghina ang bata, hindi ba? Walang sinabi si Ma'am Layla sa simula. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat sa aming dalawa bago siya dahan-dahang tumango. Mabuti naman kung ganoon. Matulog ka na pagkatapos niyan, Rosalina. Kailangan ng anak natin ng pahinga. Tumalikod siya at bumalik sa itaas. Sumunod si Sir Omar. Nang sumara ang pinto ng kwarto nila, doon ko lang nagawang huminga. Napahawak ako sa dibdib ko, pakiramdam ko ay muntik nang tumalon ang puso ko palabas. Ang ilusyon ng kaligtasan ay bumalot muli sa akin. Pero alam kong isang maling galaw na lang ay guguho ang lahat. Kinabukasan, naging abala ako sa paglilinis ng kusina. Pilit kong ibinabaon sa trabaho ang kaba na natira mula kagabi. Hanggang sa maramdaman ko ang pagyanig ng cellphone ko sa bulsa ng apron ko. Pangalan ni Eduardo ang lumabas sa screen. Sinagot ko ito nang may pag-asa na baka sakaling. Sa araw na ito, marinig ko ang salitang kailangan ko. Hello, Eduardo? Rosalina, napadala mo na ba yung pera? Kinukulit na ako ng ospital para sa operasyon ni Boyet. Ang boses niya ay mabilis, tila nagmamadali, walang bahid ng lambing. Bukas pa ang sahod ko, Eduardo. Ipapadala ko agad. Kumusta kayo riyan? Kumusta? Kumusta ka? Ayos lang. Basta siguraduhin mo na bukas nandito na yung pera. Sige na, may pupuntahan pa ako. Bago pa ako makasagot, naputol na ang linya. Namatay ang tawag na parang sinampal ako sa mukha. Nakatitig lang ako sa hawak kong telepono. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na nahihirapan na ako. Na minsan, sa gabi, umiiyak ako sa sakit ng balakang ko dahil sa pagbubuntis na ito para lang may maipadala sa kanila. Bumagsak ang mga luha ko. Pilit kong tinatakpan ng bibig ko para walang makarinig sa mga hikbi ko. Nakayuko ako sa lababo nang maramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa likuran ko. Ang bigat, hindi ba? Ang buhati ng mundo ng dalawang pamilya. Napalingon ako. Si Sir Omar. Nakatayo siya sa gilid ng kusina, malungkot na nakatingin sa akin. Hindi siya lumapit. Hindi niya ako hinawakan. Pero ang mga mata niya, parang niyayakap ng mga tingin na yon ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ginagawa mo ang lahat, Rosalina. Sapat na ang ginagawa mo. Sapat ka na. Ang mga simpleng salitang yon ay parang patalim na bumaon sa puso ko. Dahil iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa asawa ko. Napatitig ako sa kanya. Isang titig na puno ng pasasalamat, ng pangungulila, at ng isang mapanganib na emosyon na hindi ko dapat maramdaman. Rosalina, isang matigas na boses ang pumutol sa panandaliang katahimikan. Lumingon kami ni Sir Omar. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Maribel, ang kaibigan kong kapwa OFW na nagde-deliver ng mga sariwang gulay sa mansyon tuwing linggo. Nakakunot ang noo niya, madilim ang paningin.
Tumangulang si Sir Omar kay Maribel bilang paggalang at tahimik na umalis ng kusina. Nang masigurong kami na lang dalawa, lumapit si Maribel sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko, sapat para makaramdam ako ng kirot. Ano yung nakita ko, Rosalina? Bulong niya, ang boses ay matalim at puno ng babala. Wala. Nakita niya lang akong umiiyak dahil kay Eduardo. Hindi yung pag-iyak mo ang tinutukoy ko. Putol niya sa akin. Inilapit niya ang mukha niya. Ang mga mata niya ay walang pinalalampas. Yung paraan ng pagtingin mo sa kanya, Rosalina, nakikita ko yan. Nakikita ng mga mata ko kung paano ka tumitig sa lalaking yon. Lumayo ako ng bahagya. Pilit itinatanggi kahit nanginginig ang buong katawan ko. Tumigil ka nga, Maribel. Baka may makarinig sa'yo. Rosalina, makinig ka sa akin, mariing sabi niya. Ang pinakanakakatakot na bagay ay hindi yung gumawa ka ng kasalanan. Ang nakakatakot ay kapag nagsimula ka nang humanap ng dahilan para sabihing tama ang ginagawa mo. Gumising ka, Rosalina, bago pa may makapansin ng ginagawa mo maliban sa akin. Umalis si Maribel na iniwan akong nanginginig at hirap huminga. Akala ko ligtas ako. Akala ko itinatago ko ng maayos sa loob ko ang lihim na ito. Pero bago ko pa man maproseso ang takot, napansin ko ang isang bagay na naiwan ni Sir Omar sa ibabaw ng counter. Ang paborito niyang mamahaling relo. Kung pupunta ako sa itaas para ibigay ito sa kanya, alam kong hahanapin ko ang pagkakataon na makita siya ulit. At ang pinaka-nakakatakot na katotohanan na bumulaga sa akin, alam kong sinadya niyang iwan yon para sundan ko siya. Hindi ko dinala ang relo sa itaas. Inabot ko iyon sa isa sa mga kasambahay at nagdahilan akong sumasakit ang ulo ko. Maghapong kinain ng kaba at takot ang dibdib ko, umaasang sa pag-iwas kong yon ay matatapos na ang kahibangan na unti-unting lumalason sa isip ko, pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Pagsapit ng gabi, isang utos mula kay Ma'am Laila ang nagtulak sa akin pabalik sa gitna ng bagyo. Sumabay ka na sa aming maghapunan ngayong gabi, Rosalina. Ang malamig niyang utos nang makita niya akong nag-aayos ng mga plato sa hapagkainan. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga kubyertos. Lumingon ako sa kanya. Pilit itinatago ang panginginig ng mga kamay ko. Ma'am, sa kusina na lang po ako. Nakakahiya po. Hindi po tama na maupo ang isang tulad ko kasama ninyo. Umupo si Ma'am Leila sa dulo ng mahabang mesa. Ang mga mata niya ay matalim at tila nagbabasa ng bawat reaksyon ko. Hindi ka lang isang tulad mo, Rosalina. Dinadala mo ang anak ko at gusto kong makita kung paano mo inaalagaan ang sarili mo. Maupo ka. Wala akong nagawa, kundi ang sumunod. Naupo ako sa silyang nasa tapat mismo ni Sir Omar na kararating lang galing sa opisina. Ang presensya niya ay agad na nagpabigat sa hangin sa loob ng maluwang na dining room. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang pagdampi ng mga kubyertos sa porselanang plato ang maririnig. Bawat paglunok ko ay parang may nakabara sa lalamunan ko. Ilang buwan na lang, maipapanganak na ang bata. Pambabasag ni Ma'am Leila sa katahimikan. Hiniwa niya ang karne sa plato niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Siguradong sabik na ang asawa mo na makauwi ka? Kamusta ba siya? Madalas ba siyang tumawag para kumustahin ka? Napalunok ako. Ang alaala ng malamig na tawag ni Eduardo kaninang umaga ay muling sumugat sa isip ko. Oo po, ma'am. Hinihintay na po nila ako. Ayos naman po siya. Ngumiti si Ma'am Leila. Pero walang init na umabot sa mga mata niya. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo, Rosalina, napakaswerte mo. Kahit nasa malayo ka, may isang lalaking tapat na naghihintay sa'yo. Hindi lahat ng babae ay nabibigyan ng ganyang klaseng asawa. Kaya dapat, tapat ka rin sa kanya, hindi ba? Ang mga salitang yon ay parang mga nakakalasong palaso na direktang tumama sa konsensya ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ba niya? May napansin ba siya? Yumuko ako, pilit na iniiwasan ang nanlilisik niyang mga titig. Leila, mahinahon ngunit may diin na saway ni Sir Omar. Ibinaban niya ang hawak niyang baso.
Hayaan mo na siyang kumain ng tahimik. Pagod ang tao sa maghapon. Binaling ni Ma'am Leila ang tingin sa asawa niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi niya. Bakit, Omar? Nagtatanong lang naman ako. Gusto ko lang makilala ang babaeng nagdadala ng anak natin. Masama ba yon? O baka naman may gusto kang protektahan? Nag-igting ang panga ni Sir Omar. Wala akong pinoprotektahan, Leila. Masyado mo lang ginagawang komplikado ang mga bagay. Talaga ba? Nakangiting sagot ni Ma'am Leila. Ngunit ang boses niya ay nanginginig sa pinipigil na galit. Sa gitna ng tensyon, sa sobrang panginginig ng mga kamay ko, hindi ko sinadyang mabitawan ang tinidor ko. Nahulog ito sa ilalim ng mesa, gumulong sa makapal na karpet. Ako na po. Pasensya na po. Mabilis kong sabi, akmang yuyuko para pulutin niyon. Ako na, sabay na sagot ni Sir Omar. Bago pa ako makagalaw, yumuko na siya sa ilalim ng mesa. Naghintay ako na umangat siya. Pero sa halip na tinidor ang maramdaman ko, isang malaki at mainit na kamay ang dumampi sa ibabaw ng tuhod ko. Nanigas ang buong katawan ko. Tumigil ang paghinga ko. Sinubukan kong iurong ang binti ko, ngunit marahan at dahan-dahang hinaplos ng hinlalaki niya ang balat ko. Isang palihim na pag-alo sa gitna ng magulong sitwasyon. Pumikit ako ng mariin. Ang init ng kamay niya ay gumapang sa buong sistema ko, naghahatid ng magkahalong takot at isang nakakabaliw na kagaanan. Sa ibabaw ng mesa, nakaupo ako ng tuwid, pinagpapawisan ng malamig. Sa ilalim, hinahawakan ng lalaking hindi ko asawa ang tuhod ko. Ipinaparamdam na hindi ako nag-iisa. Umangat si Sir Omar mula sa ilalim ng mesa, inilapag ang tinidor ko at bumalik sa pagkakaupo na parang walang nangyari. Bakit namumutla ka, Rosalina? Biglang tanong ni Ma'am Leila. Ang paningin niya ay nakapako sa mukha ko, matiim at walang pinalalampas. Ayos ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo. Mamasama lang po ang pakiramdam ko, ma'am. Nauutal kong sagot. Tumingin ako kay Sir Omar. Nagmamakaawa ang mga mata ko, napakawalan na niya ako. Pero hindi niya ako tiningnan. Pwede po ba akong magpaalam? Gusto ko na po sanang magpahinga. Matagal akong tinitigan ni Ma'am Leila bago siya malamig na tumango. Sige, magpahinga ka na. Kailangan natin ng malusog na bata. Halos patakbo kong nilisan ang hapagkainan. Nang maisara ko ang pinto ng kwarto ko, napasandal ako rito at napahagulhol. Hinawakan ko ang tuhod ko kung saan naiwan ang init ng kamay niya. Nasusuklam ako sa sarili ko. Nasusuklam ako dahil imbes na magalit ako sa ginawa niya, naramdaman ko ang pag-ibig na matagal ko nang pinapangarap. Nanginginig akong naglakad papunta sa maliit kong mesa. Kinuha ko ang lumang kwaderno na ginagawa kong talaan ng mga dasal. Kinuha ko ang isang bolpen. Umiiyak akong nagsulat, pilit na kinakausap ang Diyos para iligtas ako sa sarili kong kahinaan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po akong alisin ang lalaking ito sa puso ko. Diyos ko, alisin niyo po ang pakiramdam na ito sa tuwing naririnig ko ang boses ni... Hindi ko pa natatapos ang huling salita. Hindi ko pa nasusulat ang pangalan niya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko nang walang katok. Napasinghap ako at napatayo. Nasa pintuan si Ma'am Leila, nakatitig ng diretso sa kwadernong nakabukas sa ibabaw ng mesa ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Tumigil ang pagtibok ng puso ko at umakyat ang malamig na pawis sa aking batok. Nakatayo si Ma'am Leila sa hamba ng pintuan. Ang mga mata niya ay madilim at matalim na nakapako sa nakabukas na kwaderno sa ibabaw ng maliit kong mesa. Mabilis kong ibinagsak ang magkabilang kamay ko sa ibabaw ng mga pahina. Pilit itinatago ang mga salitang katatapos ko lamang isulat. Ma'am Leila, nanginginig ang boses ko. Parang kinakapos ng hininga. Bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kwarto ko at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng paglapat ng pinto ay parang kandadong unti-unting nagkukulong sa akin sa isang masikip na rehas. Lumapit siya sa akin. Bawat hakbang niya ay mabigat
at puno ng awtoridad. Sa kamay niya ay may hawak siyang isang maliit na bote ng bitamina. Nakalimutan mong inumin ang vitamins mo pagkatapos mong tumakbo palayo sa hapagkainan. Malamig niyang sabi. Inilapag ang bote sa gilid ng mesa. Ngunit hindi umalis ang paningin niya sa mga kamay kong nakadiin sa ibabaw ng kwaderno. Ano iyang tinatakpan mo, Rosalina? Lumunok ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Wala po, ma'am. Listahan lang po ng mga babayaran sa Pilipinas. Nagkukwenta lang po ako ng mga utang ng asawa ko. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Talaga? Bakit parang takot na takot ka na makita ko ang mga utang ninyo? Patingin nga. Ma'am, nakakahiya po. Sabi ko, patingin. Tumaas ang boses niya. Sapat na para manginig ang buong pagkatao ko. Ang mga mata niya ay nagbabanta, hindi tumatanggap ng pagtanggi. Sa sobrang kaba, parang nawala ng lakas ang mga braso ko. Dahan-dahan kong inalis ang mga kamay ko at umatras ng kalahating hakbang. Kinuha ni Ma'am Leila ang kwaderno. Tinitigan niya ang pahina. Pakiramdam ko ay hinihiwa ang laman loob ko habang binabasa niya sa kanyang isip ang mga nakasulat. Panginoon, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po akong alisin ang lalaking ito sa puso ko. Diyos ko, alisin niyo po ang pakiramdam na ito sa tuwing naririnig ko ang boses ni humarap siya sa akin, ang mukha niya ay walang anumang emosyon pero ang mga mata niya ay nagliliyab. Kaninong boses, Rosalina? Madiin at mabagal niyang tanong. Sino ang lalaking gusto mong alisin sa puso mo? Nagsimulang magbagsakan ang mga luha sa pisngi ko. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong magsinungaling para iligtas ang sarili ko, ang bata, at ang pamilya ko sa Pilipinas. Ang asawa ko po, si Eduardo. Humahagulhol kong sagot. Pilit pinapakita ang sakit na totoong nararamdaman ko mula sa mga tawag ng asawa ko. Pero ginagamit ko ngayon bilang pananggalang. Ma'am, napapagod na po kasi akong marinig ang boses niya na laging humihingi ng pera. Sa tuwing tumatawag siya, pakiramdam ko hindi ako asawa, kundi makina. Nagsusulat po ako ng dasal dahil nakokonsensya po ako. Nakokonsensya po ako na gusto ko na siyang kalimutan. Binalot ng katahimikan ng buong kwarto. Nakayuko lang ako, umiiyak, hinihintay ang hatol niya. Naririnig ko ang mabilis na paghinga ko habang mariing nakapikit. Matagal siyang hindi nagsalita. Pinag-aaralan niya ang bawat reaksyon ko, hinahanap kung saan nagtatago ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang minutong tila isang habambuhay, narinig ko ang mahinang pagbagsak ng kwaderno sa ibabaw ng mesa. Mabuti nang malinaw na ang asawa mo ang tinutukoy mo rito, Rosalina. Malamig na babala ni Ma'am Leila. Dahil tandaan mo ito, binili ko ang sinapupunan mo para sa anak ko, hindi para mag-ilusyon ka. Ang babaeng marumi ang isip at malandi ang puso, hindi karapat-dapat magdala ng dugo ng pamilyang ito. Inumin mo ang gamot mo at matulog ka na. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Nang sumara ang pinto, tuluyan na akong bumagsak sa sahig. Niyakap ko ang sarili ko habang pilit kong pinipigilan ang paglakas ng iyak ko. Muntik na. Isang salita na lang ang kulang at masisira na ang buhay ko. Wala na ang ilusyon ng kaligtasan. Bawat sulok ng mansyong ito ay mapanganib na. Kailangan ko nang umiwas. Kailangan kong burahin si Sir Omar sa paningin ko. Kahit ikamatay ng puso ko. Kinabukasan, binago ko ang lahat ng schedule ko. Naglinis ako ng sala habang nasa opisina siya. Naglaba ako ng hating gabi para sigurado akong tulog na ang lahat. 3 araw kong nagawang itago ang sarili ko mula sa kanya. 3 araw na pakiramdam ko ay unti-unti akong namamatay sa pangungulila. Gabi ng ika-4 na araw. Mag-isa ako sa madilim na pasilyo, patungo sa laundry room sa likod ng mansyon, bit-bit ang isang basket ng mga tuwalya. Walang ilaw sa bahaging ito. Payapa na sana ang isip ko dahil alam kong walang tao. Ngunit nang malapit na ako sa pinto, isang bulto ng tao ang humarang sa daanan ko. Bumagsak ang basket mula sa mga kamay ko nang maaninag ko ang mukha niya sa dilim. Bakit mo ako iniiwasan, Rosalina?
Matigas at malalim na tanong ni Sir Omar. Unti-unting humahakbang palapit sa akin. Kinokorner ako sa pader ng madilim na pasilyo. Hindi ako makahinga. Ang malamig na semento ng pader na nakadikit sa likuran ko ay tila walang binatbat sa lamig ng takot na umaakyat sa buong katawan ko. Pero sa kabila ng takot na yon, ang presensya niya sa harap ko ay naglalabas ng init na pilit, humihigop sa aking katinuan. Napaatras ako hanggang sa wala na akong may atras. Sir, parang awan niyo na po, lumayo kayo. Pabulong at nanginginig kong pakiusap. Kinapa ko ang pader, naghahanap ng matatakasan. Baka may makakita sa atin. Nasa labas pa po ang mga gwardiya. Hindi siya gumalaw. Ang malaking katawan niya ay humarang sa kaisa-isang pinanggagalingan ng liwanag mula sa bintana sa dulo ng pasilyo. Sagutin mo ang tanong ko, Rosalina. Matigas na utos niya, ngunit ang boses niya ay basag. Tila nagpipigil ng emosyon. 3 araw. 3 araw kang umiiwas. Binago mo ang oras ng paggising mo. Naglilinis ka kapag nasa opisina ako. At kapag nasa bahay ako, nagtatago ka sa kwarto mo. May nagawa ba akong mali? May sinabi ba ako na nakasakit sa'yo? O may ginawa ba si Layla? Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Ang dibdib ko ay parang sasabog sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Paano ko sasabihin sa kanya na wala siyang ginawang mali? Na ang kabaitan niya mismo ang sumisira sa akin. Wala po kayong nagawang mali, Sir Omar. Sagot ko habang nakayuko, hindi makatingin sa mga mata niya. Trabaho ko po ito. Kailangan ko pong magtrabaho ng maayos para hindi ako nakakaabala sa inyo ni Ma'am Layla. Isang mabigat na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ramdam ko ang amoy ng pamilyar at mamahaling pabango niya. Ang amoy na nagpapatulog sa akin gabi-gabi sa loob ng isip ko. Tumingin ka sa akin, Rosalina. Umiling ako. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng mga mata ko. Hindi po pwede, sir. Umalis na po kayo. Sinabi kong tumingin ka sa akin. Ang utos niya ay mas mahina ngayon. Halos nagmamakaawa. Dahan-dahan, itinaas ko ang paningin ko. Sinalubong ko ang mga mata niyang puno ng kalungkutan. At sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng 3 araw. Bakit ginagawa mo ito? Tanong niya. Bakit pinaparamdam mo sa akin na isa akong halimaw na dapat layuan? Hindi po kayo halimaw. Mabilis kong sagot. Ang boses ko ay bahagyang tumaas. Bago ko napagtanto at muling hininaan. Hindi po kayo halimaw. Kayo po ang pinakamabuting tao na nakilala ko dito. At iyon po ang problema. Napakuunot ang noo niya. Hindi ko maintindihan. Tumulo na ang mga luha ko. Pinunasan ko yon ng mabilis gamit ang nanginginig kong mga kamay. Sir, isa lamang po akong kasambahay na binayaran ninyo para magbuntis. Humihikbi kong paliwanag. Bayad po ang sinapupunan ko, hindi ang puso ko. Kaya parang awan nyo na. Huwag nyo na po akong tratuhing parang tao. Huwag nyo na po akong tatanungin kung pagod ako. Huwag nyo na po akong ikukuha ng tsaa kapag nagsusuka ako. Huwag nyo na po akong titingnan ng ganyan. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay naging paos. Masama bang mag-alala sa babaeng nagdadala ng anak ko? Dahil nasasanay po ako, bulalas ko sa isang mahinang iyak. Nasasanay po ako sa isang bagay na kailanman ay hindi magiging akin. Alam niyo po ba kung gaano kahirap? Kapag tumatawag ang asawa ko sa Pilipinas, ang laging tanong ay kung may ipapadala na ba akong pera. Wala siyang pakialam kung sumasakit ang likod ko o kung hindi ako makakain. Tapos kayo na hindi ko naman asawa, kayo ang nagtatanong kung ayos lang ako. Tinitigan niya ako ng malalim. Ang mga mata niya ay may pinipigil na sakit na parang salamin ng sarili kong paghihirap. Nanatiling tahimik si Sir Omar. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Nakita ko kung paano bumaba ang paningin niya sa mga labi ko at mabilis na bumalik sa mga mata ko. Ang tensyon sa hangin ay napakabigat, parang isang bagyong nagbabadyang manalasa.
Itinaas niya ang kanang kamay niya. Dahan-dahan. Automatikong pumikit ang mga mata ko, huminto ang paghinga ko, naghihintay na dumampi ang palad niya sa pisngi ko. Handa na sana akong bumigay. Handa na sana akong kalimutan ang lahat ng tama at mali. Kahit sa isang gabi lang, handa na akong magkasala. Pero ang naramdaman ko ay ang pagdampi ng malalamig niyang mga daliri sa pader, ilang pulgada lang mula sa mukha ko. Nakulong niya ako sa pagitan ng mga braso niya, inilapit ang mukha niya, pero hindi niya dumampi sa akin. Kung alam mo lang, Rosalina, bulong niya, ang mainit niyang hininga ay tumatama sa pisngi ko. Kung alam mo lang na bawat araw na iniiwasan mo ako, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga sa sarili kong bahay. Hindi kita tinatrato bilang isang makina dahil para sa akin, higit ka pa doon. Pero kung ito ang gusto mo, kung ito ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan, lalayo ako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya at umatras. Binigyan niya ako ng espasyo. Isang espasyo na dapat ay nagpagaan sa pakiramdam ko. Pero bakit parang binunot ang puso ko mula sa dibdib ko? Tinalikuran niya ako at naglakad palayo. Dahan-dahang lumalamon sa madilim na pasilyo ang figura niya. Naiwan akong nakasandal sa pader. Umiiyak ng walang tunog. Yakap-yakap ang malaking tiyan ko. Tapos na. Ligtas na ako. Ginawa ko ang tama. Naprotektahan ko ang sarili ko mula sa isang malaking kasalanan. Pero bago ko pa man mapunasan ang mga luha ko, isang matinding hapdi ang biglang sumaksak sa puson ko. Napasinghap ako ng malakas. Parang pinupunit ang laman loob ko sa sobrang sakit. Napakapit ako sa pader at unti-unting napadaustos pababa sa malamig na sahig. Sir Omar, mahina akong tawag, pero masyado nang malayo ang mga hakbang niya. Wala na siyang naririnig. Isang mainit na likido ang naramdaman kong dumaloy pababa sa mga hita ko. Tiningnan ko ang sahig sa ilalim ko. Pumutok na ang panubigan ko. Ang bata. Palabas na ang bata nang wala sa oras dahil sa tindi ng emosyon at pagpipigil na ginawa ko. Tulong. Pilit kong isinigaw, ngunit naging isang paos na bulong lamang ito bago ako lamunin ng matinding sakit at unti-unting pumikit ang aking mga mata. Gumising ako na ang tanging naririnig ay ang mahinang iyak ng isang sanggol. Pamilyar na amoy ng ospital, matinding kirot sa ibabang bahagi ng katawan ko at isang napakabigat na pakiramdam ng kawalan sa aking sinapupunan. Tapos na, lumabas na ang bata, nailigtas na nila kami. Lumipas ang ilang araw at nakabalik na ako sa mansyon para kunin ang mga huling gamit ko. Nakatayo ako sa gitna ng maliit kong kwarto. Nakabukas ang luma kong maleta sa ibabaw ng kama. Sa loob nito ay ang mga murang damit na dinala ko mula sa Pilipinas at sa ibabaw ng mga damit ay nakapatong ang isang tseke. 1,000,000 piso. Ang presyo ng 9 na buwang paghihirap. Ang presyo ng buhay ng anak kong may sakit. Dapat ay masaya na ako. Nakamit ko na ang layunin ko. Ligtas na ang pamilya ko sa utang at sa kamatayan. Ngunit bakit pakiramdam ko? Iniwan ko ang sarili kong kaluluwa sa loob ng kwartong ito. Isang katok ang pumutol sa lalim ng pag-iisip ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Ma'am Leila. Karga niya ang isang malusog na sanggol na binalot sa isang mamahaling puting kumot. Kasunod niya sa pagpasok si Sir Omar. Pareho silang nakatingin sa akin. Tahimik at walang bahid ng galit. Tanging isang formal na pamamaalam. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo, Rosalina. Panimula ni Ma'am Leila. Ang boses niya ay kalmado, halos malambot, na ibang-iba sa malamig na tono na ginagamit niya sa akin noong mga nakaraang buwan. Naging maayos ang paglabas ng anak natin kahit na napaaga. Nabayaran na rin namin ang tiket mo pabalik ng Pilipinas. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Tumango ako ng dahan-dahan. Sinalubong ko ang tingin ni Sir Omar. Nakatayo lang siya sa likuran ng asawa niya. Nakapamulsa, walang sinasabi. Ang mga mata niya ay may halong lungkot at pagtanggap na ito na ang huli naming pagkikita. Dapat ay kinuha ko na ang maleta ko at lumabas na ng pinto.
Ito na ang perpektong pagtatapos. Ligtas na ang lihim ko. Uuwi na akong may pera at buo ang pamilya. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang inosenteng mukha ni Ma'am Leila at ang nag-aalalang mga mata ni Sir Omar, nakakaramdam ako ng matinding pandidiri sa sarili ko. Hindi ko kayang dalhin ang pera nila nang may dumi sa puso ko. Ma'am Leila, Sir Omar, nanginginig ang boses ko. Humakbang ako palapit sa kanila, pero nag-iwan ako ng sapat na distansya. May kailangan po akong sabihin bago ako tuluyang umalis. Kumunot ang noo ni Ma'am Leila. May nakalimutan ba kaming bayaran? Kulang ba ang tseke? Hindi po, mabilis kong sagot. Sumobra pa nga po. At yun po ang dahilan kung bakit hindi ako makakaalis nang hindi nagiging totoo sa inyo. Tumingin ako kay Sir Omar. Nakita ko ang biglaang pagkabigla at pag-aalala sa mukha niya. Tila binabalaan ako sa pamamagitan ng mga mata niya na huwag nang ituloy kung ano man ang binabalak ko. Pero huli na. Kailangan kong basagin ang ilusyon ng kabaitan ko. Wala po kaming ginawang masama ni Sir Omar sa pisikal, Ma'am Leila. Panimula ko. Bawat salita ay parang bubog na dinudura ng bibig ko. Wala po kaming ninakaw na sandali sa loob ng bahay na ito. Wala pong nangyari sa amin. Malinis po ang asawa ninyo. Kung ganoon, bakit mo ito sinasabi sa akin? Matalim na tanong ni Ma'am Leila. Umigting ang panga niya at automatikong hinigpitan ang yakap sa sanggol. Anong sinusubukan mong palabasin, Rosalina? Dahil nagkasala po ako sa inyo, humahagulhol kong pag-amin. Kusang bumagsak ang mga tuhod ko sa sahig. Lumuhod ako sa harapan nilang mag-asawa. Nagkasala po ako sa isip at sa puso ko. Noong araw na nabasa niyo ang kwaderno ko, nagsinungaling po ako. Hindi po ang asawa ko ang gusto kong burahin sa isip ko, kundi ang asawa niyo. Narinig ko ang matinding paghapong ni Ma'am Leila ng hininga. Napatakip siya ng bibig gamit ang isang kamay. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kwarto. Tanging ang malakas na paghikbi ko lamang ang umaalingaw-ngaw. Patawarin niyo po ako. Pagmamakaawa ko habang nakatingin sa sahig. Hindi kayang salubungin ng galit at sakit na alam kong nasa mga mata niya ngayon. Patawarin niyo po ako dahil umabot sa punto na hinihintay ko ang mga yapak niya. Na hinanap-hanap ko ang pag-aalaga niya na hindi ko kailanman nakuha sa sarili kong asawa. Alam ko pong ang dumi-dumi ng ginawa ko. Binayaran niyo po ako para dalhin ang anak ninyo, pero pati ang kabaitan ng asawa niyo, inangkin ko sa isip ko. Bakit mo pa sinasabi ito sa akin ngayon? Nanginginig ang boses ni Ma'am Leila, punong-puno ng hinanakit. Paalis ka na. Pwede mo namang itago na lang ito habang buhay. Gusto mo ba akong saktan? Gusto mo bang sirain ang pamilya ko bago ka umalis? Bumaling ako kay Sir Omar. Nakayuko siya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid niya. May luhang namumuo sa mga mata ng lalaking minsan ay naging takbuhan ng pagod kong puso. Sir Omar, patuloy ko. Ang boses ay paos na sa kakaiyak. Maraming salamat po sa pagtingin sa akin bilang isang tao. Pero hanggang dito na lang po. Hinding-hindi na po tayo magkikita. Iiiwan ko po sa kwartong ito ang lahat ng maling emosyon ko. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Nanghihina ang mga binti ko, pero pinilit kong maging tuwid. Kinuha ko ang maleta ko at ang tseke. Hindi na nakapagsalita pa si Ma'am Leila, ngunit nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Isang luha ng sakit mula sa isang asawang nakaramdam ng pagtataksil, kahit na ito ay sa isip lamang. Hindi na ako lumingon pa kay Sir Omar. Naglakad ako palabas ng pintuan, nag-iwan ng isang pamilyang buo, ngunit may lamat, at nagdala ng sarili kong wasak na kaluluwa. Lumipas ang ilang oras. Nakaupo ako sa likod ng taxi, tinatahak ang kalsada patungo sa airport. Tinitigan ko ang labas ng bintana, nagmamasid sa huling pagkakataon sa syudad na nagbigay sa akin ng pera pero kumuha ng dignidad ko. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa loob ng bag ko. Kinuha ko ito. Pangalan ni Eduardo ang kumikislap sa screen. Ang asawa ko. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng Diyos. Sinagot ko ang tawag.
Nanginginig ang mga kamay ko. Hello, Eduardo? Rosalina, nandyan na ba? Nakuha mo na ba yung pera? Kailangan na nating magbayad sa ospital, bukas na bukas din. Ang boses niya ay nagmamadali, walang bahid ng anumang pangungulila. Tulad ng dati, nakatingin ako sa cheque na hawak ko. Ligtas na sila. Pero paano ako? Eduardo? Paos kong sagot. Nakauwi na ako. May pera na tayo. Salamat sa Diyos. Bulalas niya sa kabilang linya. Sige na, bilisan mo ang uwi mo rito. Madami pa tayong aayusin. Naputo lang tawag. Tinitigan ko ang madilim na screen ng cellphone ko. Umamin na ako kina Ma'am Leila at Sir Omar para malinis ang budhi ko rito. Pero paano ko haharapin ang asawa ko pag uwi ko? Paano ko sasabihin sa kanya na ang perang gagamitin niya para iligtas ang pamilya namin ay galing sa lalaking muntik ko nang ipagpalit sa kanya? Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Ang pinakamalaking bagyo sa buhay ko ay hindi pala naiwan sa mansyon sa Middle East. Ang tunay na bagyo ay naghihintay pa lang sa pagtapak ko sa Pilipinas. Ang amoy ng alkohol at gamot sa ospital ay sumalubong sa akin pag-apak ko pa lang sa pasilyo. Wala na akong pakialam sa pagod mula sa mahabang biyahe. Dumiretso ako sa kwarto kung nasaan ang panganay namin. Nang makita ko si Boyet na nakahiga, maputla pero humihinga ng maayos matapos ang operasyon, doon ko lang naramdaman ang pagbagsak ng mga balikat ko. Sulit. Sulit ang lahat ng sakit, ang lahat ng panginginig ko sa gabi, ang pagiging kasangkapan ng ibang tao. Sinalubong ako ni Eduardo ng isang mahigpit na yakap. Puno ng luha ang mga mata niya nang makita niya ang tsekeng iniabot ko sa kanya. Rosalina, salamat. Salamat sa Diyos at umuwi ka. Nanginginig ang boses ni Eduardo habang hawak ang piraso ng papel na magliligtas sa anak namin. Mababayaran na natin ang ospital. Mabubuhay ang anak natin. Ang tapang ng asawa ko. Sa mga salitang yon, parang may kung anong mabigat na bato ang dumagan sa dibdib ko. Ang tapang ng asawa ko. Kung alam niya lang. Kung nakita niya lang kung gaano ako karupok nang lumuhod ako sa harapan ng ibang lalaki para aminin ang aking kasalanan. Lumipas ang 2 linggo. Nakalabas na si Boyet sa ospital. Bumalik na kami sa maliit naming bahay sa probinsya. Unti-unting umayos ang buhay namin. May pambili na kami ng masarap na ulam. Nabayaran na ang mga utang. Sa paningin ng mga kapitbahay at ng mga kamag-anak namin, isa akong bayani. Isang ulirang asawa at ina na nagsakripisyo sa ibang bansa. Pero gabi-gabi, hindi ako makatulog. Kapag nakahiga ako sa tabi ni Eduardo sa lumang higaan namin, nakatingin lang ako sa kisame. Naririnig ko ang mabigat niyang paghinga habang mahimbing na natutulog. At sa tuwing pipikit ako, hindi ang pamilya ko ang nakikita ko, kundi ang mukha ni Sir Omar sa madilim na pasilyo ng mansyon at ang kalungkutan sa kanyang mga mata nang magpaalam ako. Hindi ko na kaya. Unti-unti akong nilalamon ng sarili kong kasinungalingan. Isang gabi, umuulan ng malakas. Nakaupo si Eduardo sa maliit naming sala. Umiinom ng kape habang nag-aayos ng mga resibo ng gastusin. Nilapitan ko siya. Nanginginig ang mga tuhod ko, pinagpapawisan ang mga palad ko. Tulad noong gabing umamin ako kina Ma'am Laila. Eduardo, mahina akong tawag. Nag-angat siya ng tingin, may tipid ng ngiti sa mga labi. Bakit, Rosalina? Hindi ka pa ba matutulog? Malamig ang gabi. Halika na rito. Umiling ako. Kusang bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Bago pa man siya makapagsalita ulit, unti-unti akong lumuhod sa harapan niya, sa malamig na sahig ng sarili naming bahay. Napatayo si Eduardo na bigla. Nabitiwan niya ang hawak niyang ballpen. Rosalina, anong ginagawa mo? Bakit ka nakaluhod? Tumayo ka nga diyan. Hinawakan niya ako sa braso para itayo. Pero nagmatigas ako. Humagulhol ako ng malakas, sinasabayan ng ingay ng ulan sa labas. Patawarin mo ako, Eduardo. Umiiyak kong pagmamakaawa. Patawarin mo ako dahil hindi ako ang bayaning asawa na iniisip mo. Kumunot ang noo niya, halatang naguguluhan. Ano bang sinasabi mo? Pagod ka lang. Halika na.
Tumayo ka na diyan. Hindi, Eduardo. Makinig ka sa akin, putol ko sa kanya. Pilit tinititigan ang mga mata niyang inosente at walang alam. Nakuha ko ang pera na ginamit natin kay Boyet. Nagbuntis ako, nanganak ako para sa mga amo ko. Iyon ang usapan. Pero sa loob ng 9 na buwan na nandun ako, naging marumi ang isip ko. Tumigil sa paggalaw ang mga kamay ni Eduardo. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Ang boses niya ay naging malamig at nagdududa. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba sa inyo ng amo mo? Sinamantala ka ba niya? Sabihin mo sa akin, Rosalina. Wala siyang ginawang masama sa akin. Mabilis kong sagot. Walang nangyari sa aming pisikal. Malinis ako nang umuwi rito, Eduardo. Bumuntong hininga siya ng malalim. Tila nakahinga ng maluwag. Akala ko kung ano na. Ano bang iniiyak-iyak mo diyan? Nag-aalala ka ba na baka isipin kong nagtaksil ka? Rosalina, kilala kita. Alam kong hindi mo gagawin iyon. Pero ginawa ko. Eduardo, garalgal kong sigaw. Ginawa ko. Hindi man sa katawan pero sa puso ko. Natigilan siya. Tinitigan niya ako, pilit na inuunawa ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Sa loob ng maraming buwan. Patuloy ko. Walang tigil sa pagagos ang mga luha. Nangulila ako. Nangulila ako sa atensyon mo, Eduardo. Sa tuwing tatawag ka, pera lang ang tinatanong mo. Kailanman ay hindi mo tinanong kung pagod ba ako, kung nahihirapan ba ako sa malaking tiyan ko. Pero siya, si Sir Omar, ginawa niya yon. Siya ang nagtanong, siya ang nag-alaga, at dumating ang araw na siya na ang hinihintay kong makita araw-araw, na sana siya na lang ang asawa ko. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa amin. Parang tumigil ang pagbagsak ng ulan. Tiningnan ko ang mukha ni Eduardo. Ang kaninang pag-aalala ay unti-unting napalitan ng isang malalim na sakit. At pagkatapos, nakita ko ang pagbasag ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagmamalaki kanina, ay napuno ng luha ng pagkabigo at hiya. Umatras siya. Isang hakbang, 2 hakbang, hanggang sa tumama ang likod niya sa dingding. So hindi ka nga nagtaksil sa kama, mahina, at nanginginig niyang sabi, ang boses ay parang basag na salamin. Pero ibinigay mo naman ang puso mo sa iba. Ibinigay mo sa lalaking mayaman, sa lalaking kayang ibigay ang mga hindi ko kayang ibigay sa iyo. Eduardo, hindi sa ganong paraan. Pakinggan mo ako. Huwag kang magsalita. Sigaw niya. Isang sigaw na punong-puno ng galit at pagdurusa. Napahawak siya sa dibdib niya na parang nasasaktan ng pisikal. Ginawa ko ang lahat, Rosalina. Nagpakumbaba ako. Tinanggap kong wala akong kwentang ama dahil hindi ko maipagamot ang sarili kong anak, kaya hinayaan kong asawa ko ang magpaalipin at magpabuntis sa iba. Kinain ko ang pride ko. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na ginusto mong maging asawa niya? Tumayo ako at sinubukan siyang yakapin. Eduardo, maawa ka. Nandito na ako. Pinili kita. Pinili ko kayo ng mga bata. Iniwan ko siya para sa inyo. Itinulak niya ako. Hindi kalakasan, pero sapat para mapabagsak ako pabalik sa sahig. Tiningnan niya ako nang may matinding pandidiri. Hindi mo siya iniwan para sa amin, Rosalina. Malamig at malupit niyang sagot, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Iniwan mo siya dahil alam mong hindi ka kailanman magiging kanya. Dahil isa ka lang bayarang sinapupunan para sa kanila. Umuwi ka rito dahil wala kang choice. Dahil kami lang ang pwede mong balikan. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko sa mga salita niya. Totoo ba yon? Inilihim ko ba ang katotohanan sa sarili ko? Dumiretso si Eduardo sa pintuan ng bahay. Binuksan niya ito kahit malakas ang ulan. Saan ka pupunta? Umiiyak kong tanong. Eduardo, huwag mo kaming iwan. Hindi niya ako nilingon. Magkasama tayo sa iisang bahay, Rosalina. Pero pakiramdam ko, hindi ko nakilala ang babaeng nakatira rito. Tuluyan siyang lumabas at naglakad sa gitna ng malakas na ulan.
Naiwan akong nakadapa sa sahig, umiiyak, sumisigaw ng pangalan niya, habang unti-unting gumuguho ang pamilyang pinagbuwisan ko ng buong pagkatao ko para lang mabuo. Lumipas ang 5 taon simula ng gabing iyon. Hindi kami agad nagkabalikan ni Eduardo. Pinili naming maghiwalay muna ng tirahan dahil masyadong malalim ang sugat na binuksan ng aking pag-amin. Umalis siya patungong Maynila para magtrabaho sa isang pabrika, habang naiwan ako sa probinsya kasama ang mga bata. Ginamit ko ang natirang pera para magpatayo ng maliit na karinderya. Sa loob ng 5 taon na yon, ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting ina. Pero bilang isang asawa, nanatili akong nakakulong sa anino ng aking kasalanan. Araw ng pagtatapos ni Boyet sa high school, nang muli kaming magkaharap ng masinsina ni Eduardo. Pagkatapos ng handaan, nang makatulog na ang mga bata, naupo kaming dalawa sa lumang kawayan sa likod ng aming bahay. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang malamig na simoy ng hangin ang bumabalot sa amin. Nakatingin lamang ako sa hawak kong tasa ng kape. Nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam ko, nasa loob pa rin ako ng isang bagyo na hindi ko matakasan. Rosalina, pwede ba tayong mag-usap? Basag ni Eduardo sa nakakabinging katahimikan. Ang boses niya ay malalim, kalmado, ngunit may nakatagong bigat. Oo naman, Eduardo. Mahina kong sagot. Iniwas ko ang tingin ko. Hindi ko pa rin kayang salubungin ang mga mata niya nang walang nararamdamang hiya. Nagsimulang manlabo ang paningin ko dahil sa mga luhang namumuo. Eduardo, araw-araw din akong pinapatay ng konsensya ko. Wala akong karapatang humingi ng tawad dahil alam kong hindi madaling burahin ang ginawa ko. Pumasok ako sa isang kasalanan na walang nakakita. Pero sumira sa lahat ng pinundar natin. Pinili kita, pinili ko kayo, pero hindi ko maikakailaan na may isang sandali sa buhay ko na hinayaan kong maligaw ang puso ko. Bakit, Rosalina? Garalgal na tanong niya. Nilingon niya ako at nakita ko ang luhang tumakas mula sa kanyang mga mata. Bakit nangyari sa atin ito? Hindi naman tayo ganito noon, di ba? Bago ka umalis patungong Middle East, masaya tayo. Mahirap tayo, hirap na hirap, pero masaya. Paano tayo umabot sa puntong naghahanap ka na ng iba? Dahil nakalimutan nating maging mag-asawa. Eduardo, umiiyak kong sagot. Humarap ako sa kanya. Hindi na pinigilan ang pag-agos ng mga luha ko. Nang lumipad ako palayo, naging bangko na lang ako. Naging makina na tagapagbigay ng solusyon sa mga problema natin. At ikaw, dahil sa tindi ng problema mo dito, naging tagatanggap ka na lang ng padala. Nakalimutan mong babae ako. Nakalimutan kong lalaki ka. At nang dumating ang isang taong nakita ako bilang isang tao at hindi isang ATM, bumigay ang puso ko. Hindi ko sinasabing tama ako. Maling-mali ako. Nasusuklam ako sa sarili ko kung bakit hinayaan kong tumibok ang puso ko sa lalaking hindi ko naman pag-aari. Tinitigan ako ni Eduardo ng matagal. Walang galit sa mga mata niya ngayon. Tanging isang malalim na pag-unawa na nagpapatigil sa pagtibok ng puso ko. Naintindihan ko na yan ngayon. Rosalina, mahina niyang sabi, pilit pinupunasan ang kanyang mga luha. Matagal kong inisip na biktima ako, na ako ang kawawa dahil ako ang niloko sa isip, na ginawa ko naman ang lahat para sa pamilya natin. Pero na-realize ko sa mga taon na mag-isa ako sa Maynila, ako ang unang nang iwan sa'yo. Napasinghap ako. Umiling ako. Pilit tinatanggihan ang pag-ako niya sa kasalanan. Hindi, Eduardo. Totoo. Pagpupumilit niya, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ang mga kamay niya ay magaspang. Patunay ng mahabang panahon ng paghihirap. Pero napakainit at napakapamilyar. Iniwan kita sa ere ng mag-isa kang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Tinawagan lang kita kapag may kailangan ako. Binaliwala ko ang pagod mo dahil na-insecure ako bilang isang lalaking walang maibigay. Ako ang nagtulak sa'yo sa bangin ng kalungkutan
At nagalit ako nang may ibang sumalo sa iyo bago ka tuluyang mahulog. Pareho tayong nagkamali, Eduardo. Humahagulhol kong sagot. Napasandal na ako sa dibdib niya dahil hindi ko nakinaya ang bigat ng emosyon. Pareho tayong may pagkukulang. Pareho nating sinira ang bahay na itinayo natin. Patawarin mo ako, Rosalina. Bulong niya habang mahigpit akong niyayakap. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong maramdaman mong mag-isa ka sa laban mo. Patawarin mo rin ako? Sagot ko. Yakap siya ng mas mahigpit, takot na baka bitawan niya ako ulit. Patawarin mo ako dahil hinanap ko sa iba ang kalingang dapat ay hinihintay ko mula sa iyo. Ang sakit-sakit matutunan nito, Eduardo. Ang matutunan na ang pagtataksil pala, hindi lang nangyayari sa kama. Nangyayari ito kapag nagsimula na tayong maghanap ng kapayapaan sa ibang tao dahil hindi na natin ito makita sa sarili nating tahanan. Humiwalay siya ng bahagya para tingnan ako sa mga mata. Pwede pa ba nating ayusin ito? Hindi para sa mga bata, Rosalina, kundi para sa atin. Pwede ba nating simulan ulit bilang dalawang taong natuto na sa mga pagkakamali nila? Hindi magiging madali. Eduardo, seryoso kong sagot. Pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. May lamat na tayo. Habang buhay nating dadalhin ang sakit ng nakaraan, kaya nga natin aayusin ng magkasama, matibay niyang tugon. Hindi natin itatago ang lamat. Araw-araw nating titingnan para maalala natin na hindi na tayo dapat bumalik sa dati. Hinding-hindi na kita iiwan mag-isa sa dilim. Ngumiti ako. Isang ngiti na buhat sa puso na 5 taon kong pinilit itago. Wala nang mga pangakong perpekto. Tanging ang determinasyon na harapin ang bukas, ng may katapatan at bukas na komunikasyon. Kalaunan, pumasok na si Eduardo sa loob ng bahay para magpahinga. Naiwan akong mag-isa sa labas. Mula sa malayo, narinig ko ang iyak ng isang sanggol mula sa bahay ng aming bagong kapitbahay. Napapikit ako. Sa sandaling iyon, naalala ko ang batang dinala ko sa sinapupunan ko sa loob ng 9 na buwan. Naalala ko ang mansyon sa Middle East. Naalala ko si Ma'am Layla. At naalala ko si Sir Omar. Hindi na nangungulila ang puso ko para sa kanya. Wala na ang kilig, wala na ang kaba, wala na ang bawal na pagnanasa. Ang natira na lamang ay isang malalim at masakit na leksyon na bumaon sa aking pagkatao. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa kalangitang puno ng mga bituin. Napangiti ako ng malungkot, ngunit puno ng kapayapaan. May mga taong papasok sa buhay natin, hindi para maging atin. Papasok sila para ipamukha sa atin ang mga bahagi ng ating puso na matagal na palang patay. Para ipaalala sa atin na kailangan pa natin ng pagmamahal. At minsan, ang magmahal ng maling tao sa maling panahon ay ang pinakamahal na bayad na kailangan nating ibigay. Para lang matutunan kung paano mahalin ng tama ang mga taong nakalaan para sa atin. Humigpit ang yakap ko sa sarili ko, hindi na dahil sa lamig ng takot, kundi dahil sa init ng bagong pag-asa. Ligtas na ako. Tunay na ligtas na ako. Naiwan si Rosalina sa ilalim ng mga bituin. Yakap ang sarili, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa init ng isang bagong simula at kapayapaang matagal niyang inasam. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng isang napakabigat, ngunit mapagpalayang paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pananatili, sa inyong pakikinig at pagsama hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Inaamin ko, habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na noong sandaling nakaluhod si Rosalina sa malamig na sahig, humahagulhol sa harapan ng kanyang asawa sa gitna ng malakas na ulan para aminin ang isang kasalanang walang ibang nakakita. Hindi ko mapigilang mapaluhan ng labis. Ang sakit na iyon ay tumagos sa akin. Tulad ng lumang kwaderno ni Rosalina na may mga dasal na hindi kailanman natapos sulatan. Minsan, ang mga pinakamabibigat nating pasan at pagkakamali ay hindi ang mga bagay na ginawa ng ating katawan, kundi ang mga lihim
na hinayaan nating mamuhay sa ating isipan. Ang kwentong ito ay sumibol mula sa libu-libong tahimik na luha ng mga kababaihan sa totoong buhay. Patunay na ang bawat kwento ng pamilya ay may mga nakatagong sugat na kailangan ng tapang para hilumin. Gusto kong pagnilayan natin ang pinakapusod ng kwentong ito. Ang pagtataksil sa isip at puso. Sa sitwasyon ni Rosalina, naging tapat ang kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng matinding pagod at pangungulila, hinayaan niyang tumibok ang kanyang puso sa lalaking nagpakita sa kanya ng simpleng kalinga. Sa aking personal na pananaw, ang ganitong emosyonal na pagtataksil ay minsan mas mahirap gamutin kaysa sa pisikal na pagkakamali. Ipinapakita nito na ang espasyo sa puso na nakalaan sana para sa asawa ay unti-unti nang nauupahan ng iba dahil sa kakulangan ng atensyon, pag-uusap at presensya sa sariling tahanan. Kaya gusto kong tanungin kayo, kung kayo ang nasa posisyon ni Rosalina, isang asawang pagod, nag-iisa sa malayo at uhaw na uhaw sa simpleng tanong na, "Kamusta ka?" Paano nyo lalabanan ang tukso ng isang kabaitang inihain sa inyo sa oras ng inyong pinakamalaking kahinaan? At kung kayo naman ang nasa posisyon ni Eduardo, mapapatawad nyo ba ang inyong asawa kung malaman ninyong ang puso niya ay panandaliang humanap ng kanlungan sa iba? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig? Baka naghuhugas kayo ng pinggan, nasa biyahe pa uwi mula sa trabaho, o nag-iisang nagpapahinga sa isang maliit na kwarto sa ibang bansa. Nandito ako at nandito tayo para makinig. Ibahagi ninyo ang inyong mga sagot, ang inyong mga saloobin, o kahit ang sarili ninyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito. Baka sakaling may isang pusong naliligaw ngayon ang matulungan nating makahanap ng daan pa uwi. Hiling ko ang inyong patuloy na kapayapaan, katatagan at pagmamahal. Naway patuloy kayong maging matapang sa pagbuo ng inyong sariling kwento ng may pagpapatawad at pag-asa. Pamagat ng kwento, ang batang hindi ko. Dapat mahalin. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para magbigay aliw at mag-iwan ng positibong aral. Ang karapatang-ari ay pag-ari ng Kwentong Puso Reveal.